Oh. Saksak nga kuya ko eh. Wala yan, oh. Ay, ba't minano yan, oh? Kukulong niyo. Oh, siya sinaksak kay Roger, oh. Siya sinaksak, oh. Sige. Sige. Siya sinaksak, eh. Sinaksak, eh. Oh. Magandang araw, ako si Gary De Leon at balik tayo sa kwentuhan dito sa aking teritoryo. At ngayong araw, pasukin natin ang teritoryo ng isang barangay sa Pasig. Panoorin natin itong video na to. Subukan nyo ano yun yan, ge. May video ako. Oh, huwag isasakay yan, oy. Oh, huwag isasakay yan, oy. Ge, ano? Ge, video isa, post isa, sa kadiwa. Mamaya, trending na kayo. Trending. Ge, paluin nyo. Oh, oh, tingin mo. May trabaho ah. Naano sa trabaho ah. Ge na. Ayaw mo sumama ka. Isa ka. Oo, pusto. Huli ka. Huli ka sa camera, gago ka. Ge, paluin mo. Ge, huli ka, gago ka. Putang ina mo, ha. Oh. Ayun, oh. Oh, oh. Oh, oh, nakita nyo yun, ha. Ge, video ka. Sige, gawin mo pa. Hindi kayo pulis, hindi kayo pulis. Wala kayong warrant para din yan. Ba't pinapalo? Ayun, ang video na yung buka. Hoy, bukin ang ina mo. Nakalive ako. Oh. Saksak nga kuya ko eh. Wala yan, oh. Ay, ba't minano yan, oh. Kukulong niyo. Oh, siya sinaksak kay Roger, oh. Siya sinaksak, oh. Sige. Sige. Siya sinaksak, eh. Sinaksak, eh. Oh. Oh, no, bakit? Siya sinaksak, eh, no? Oh. May mga pera yan. Alam namin yun. Oh. Harapin niya na lang kami. Ano yun niya? Hindi ako papayag. Sige, subukan nyo, dakmay. Gago, child abuse kayo sa akin. Ayun, oh, huli ka, putang ina mo. Okay, paluin mo. Okay, huli ka, gago. Okay, palo. Okay, palo. Okay, palo. Okay, huli kayo sa akin, ha? Okay, huli kayo sa akin, okay. Nakakagalit, di ba? Nakakasindak. Makikita ninyong pinapalo ng mga barangay tanod yung mga lalaki sa video. Habang iba naman ay kumukuha naman ng video at sila rin ay hinahampas ng bakal ng mga tanod ng barangay. Ang kwento na ito ay naganap matapos magkaroon ng riot doon sa bahay ng dalawang lalaki sa video. Pumunta sila sa barangay para magreklamo matapos masaksak yung isa sa mga lalaki ng katana. At nakatapak din siya ng bubog. Dumudugo na yung kanyang sugat. At kaya humingi sila ng tulong sa barangay para dalhin muna siya sa ospital. Pero imbis na dalhin sa ospital, ang nangyari ay inaresto siya ng barangay. Kaya nagkaroon ng komosyon. Panoorin natin. Video isa, post isa, sa kadiwa. Mamaya, trending na kayo. Sabi ng kumukuha ng video, wala naman daw problema kung arresting sila ng barangay. Ang hiling lang daw nila ay maipagamot muna yung kanilang kasama, yung si Miko, no, na sinasabi pa si Muno doon sa gulo doon sa barangay. Nasa loob na rin sila ng teritoryo ng barangay. Kung makikita naman ninyo, covered court na ito ng barangay. At sobrang dami ng barangay tanod na nandoon na imbis na kontrolin sila at kalmahin ay talagang pinapalo pa sila. No? Nakakagalit panoorin yung video. Pero katwiran nga ng mga netizen na nakita natin, na nagbasa ng balita na yan, yung iba nga natutuwa dahil ginugulpe. Ganun karumal-dumal yung thinking ngayon ng mga tao. Habang may sinasaktan, habang may nananakit, natutuwa nga yung mga viewers. Kung makikita ninyo yung mga comment sa inilabas naming balita. Pero ang kwento na ito ay violation din talaga ng human rights. Kung mali nga yung mga kabataan sa kanilang ginawa na riot, dapat siguro ay hindi dapat sila saktan, dalhin sila sa presinto at doon imbestigahan. At sis barangay naman sila, mas maganda na rin doon muna sa barangay ayusin at alamin kung ano nangyari bago pilitin silang dalhin sa presinto. So ang ending nito, nakakulong yung may saksak sa katawan. Pero dinala naman siya sa ospital matapos niyang mabugbog. Na medical naman ito at nagpagaling muna sandali at nang maampat na yung sugat at matahina ay tinuluyan naman siya inquest dahil sa kasong paglabag naman sa pananakit sa mga barangay tanod, paninira ng mga property daw at higit sa lahat ay alarm and scandal yung mga kinaso sa kanya.
So nananawagan ng tulong yung magkapatid, especially sa human rights, no? Dahil makita naman ninyo kung nagkasala nga daw sila ay hindi naman dapat daw sila sinasaktan. Sabi nga nila, kaya makikita nyo sa video na pumapalag sila dahil masakit daw yung palo. Tama nga naman, kahit naman sino ang paluin ay masasaktan. Sinubukan din natin puntahan yung barangay. Ang sabi naman ng barangay chairman ay aayusin daw niya ito at aalamin niya yung punot dulo at iimbestigahan. Ang human rights naman ay nagsabi na sisimulan na nila mag-imbestiga at alamin kung ano yung mga violation ng mga kagawad ng barangay na nanakit sa kanilang mga biktima. Sa ngayon, magbe-bail out muna sa 3 kaso yung lalaking nasaksak at umaasa yung pamilya na magkakaroon din sila ng hustisya at handa rin sila magsampa ng kaso laban sa mga barangay tanod. Muli, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking teritoryo. Bagamat ngayon lang tayo bumabalik, ay susubukan natin na humabol naman sa mga kwentong mas malalaki, mas nakakatakot at mas nakakaalarma. Dahil ang kwento ng teritoryo ay kwento natin at kwento ng lahat, lalo na sa mga teritoryo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Hoy, bukin ang ina mo, nakalive ako.